So, good day everyone. Today we're going to demonstrate the publishing of our prototype. So, first I'm going to demonstrate on how we can access the client and the server. So, first step, punta tayo dito sa ating VirtualBox. So, from here, kailangan natin hanapin or i-navigate kung nasan yung ating systems folder. So, in our case, dito siya nasa desktop. So, from this, buksan natin yung ating command prompt. So, para yan mabusan ng oras, dito na yan. So, after natin punta dito sa folder na Django, we need to activate our environment. And from that, so UFP projects, UFP again, we're in, andito na yung ating manage.py. So, from this moment, pwede na natin i-run ang ating server using this command. So, pag nakita na rin ito, means success na siya. So, punta ngayon tayo sa ating client. But first, kailangan muna natin alamin kung ano ang IP address nito. So, IP config. Kunin lang natin ito. Sa client. And then, so, wala na 0. So, there we have it. Andito tayo sa ating landing page ng ating system from the client. So, the next thing that I'm going to demonstrate is yung login ng admin students and also login ng admin and students and also yung registration ng accounts ng students. So, unahin natin yung login ng admin. So, ngayon, maglalagay tayo ng valid na username and sa password. This is malitong password na to. Tignan natin yung user handling or error handling, sorry. Sa yung CAPTCHA, so working yung ating CAPTCHA or security purposes, of course. So, ayan. Ang ginamit nating message dito is generic siya, no? So, pagka, halimbawa, naglagay tayo ng tamang password, pagka sinabi niya kasi na invalid password, magkakaroon na ng idea yung hacker kung ano ang mali dun sa dalawang credentials na yun. So, gumamit tayo dito ng generic or mas broad, no? So, same lang din siya kapag mali yung username and then yung also pag tama yung password. So, same lang din na ganun yung lalabas na error message. So, ngayon, ito-try naman natin yung valid na password. Then, of course, CAPTCHA. So, there you go. Gumagana siya, no? Ngayon, tingnan naman natin kung yung activity na yon is papasok sa ating admin log sa server. So, balik tayo dito sa ating VirtualBox. Open natin yung ating database. So, andito ngayon tayo sa Django admin log kung saan itong table na to, nandito lahat mapupunta yung activity ng admin. So, refresh. So, ito ngayon yun, yung ating log kanina. So, itry natin ngayon i-log out. So, balik sa VirtualBox. Refresh. There you have it. So, dito naman sa student login, same lang din siya sa error message ng ating admin. So, generic siya. Same, ganoon din sa ating registration. So,
try natin mag-login dito sa student and tingnan din natin if yung activity na yun is na-save sa ating database sa ating server sa VirtualBox. So, tingnan natin ngayon sa ating VirtualBox. Ito yan. So, try natin ulit try natin mag-log out sa ating client. There we go. So, dito naman sa ating student registration, itry natin mag-login, mag-sign up ng may existing na student ID. For example, ito. So, ganun din siya sa email, no? Bawal ang duplicate na email. Try natin ulit yung duplicate na student ID. So, ayan. Student ID already exists. Now, itry naman natin ngayon yung hindi mag-match yung password. Okay. So, there we go. And then, try naman natin ngayon yung goods na. Yan. For example. Okay, there we go. Yan, itry naman natin i-login yung ginawa nating account. So, there we go. Basta sa ating error handling, we use the generic ones and para hindi magkaroon ng yung possible na hacker, para hindi siya magkaroon ng idea on kung ano yung mali sa mga credentials. And then on the registration, we use a clear error handling para hindi malito yung ating mga students, but also we still implement the CAPTCHA security feature. And also, double check lang natin, titingnan natin kung may login dito ni Mark Jan Rosel. I think yung kanyang ID is 2011-234. So, tingnan natin sa ating server. Yes, there we go. So, ngayon, tingnan din natin yung password nung bagong account na ginawa natin. So, ito yun. A PBKDF2 algorithm with a SHA-256 hash function along with a unique salt pearl password and 600,000 iterations. So with this approach, this is significantly more secure than a traditional MD5 hashing, and it protects against brute force and rainbow table attacks. So we have the log
So, pumapasok yung ating activity log for students and also yung encryption ng password ng mga students.